Hey guys, kape tayo. So magkakape ako today. Pero hindi ito yun. Hindi pag-uusapan tayo. Dito kwento kasi. Grabe guys, ang tibay ng kape nito. Binili ko ni Tanda sa akin nung katapusan ng June. Tapos July ako umuwi. Yes, June. July ako umuwi. Tapos August 15 ako bumalik. September na. Dito pa rin siya. Kaunti na lang. Ako lang kasi yung nagkakape dito. So ayan. Kape tayo. May ikukwento ako sa inyo guys. O may sasabihin ako. Shout out sa lahat ng mga tawag dito newly hired or sa mga may balak mag Middle East, sa mga agency dyan na nag-a-accept ng mga DH dito sa Middle East. Para sa inyo itong video na to. Okay? Dito sa Middle East or sa Saudi, especially Saudi, kapag ikaw ay walang tiyaga sa trabaho, kahit sa gawaing bahay mo dyan sa Pilipinas, yung mabilis ka mayamot, mabilis ka mairita sa paulit-ulit na trabaho na gawain, ganun din dito. Lagi niyong iisipin yun. At sa pagpapasensya, ang tingin mo, maiksi yung pasensya mo, huwag ka na lang mag-Saudi. Kasi dito, yun ang unang-unang kailangan sa data mo, mahabang pasensya. Tiyaga sa trabaho, kailangan mo tiyaga ka. Pag wala kang tiyaga, huwag ka na lang mag-Saudi kasi dito, mananawa ka sa trabaho. Mananawa ka sa utos. Pag pala decision ka, hindi ka pwede dito. At, higit sa lahat, kapag maarte ka sa trabaho, pag mapili ka sa trabaho, hindi ka na ayon dito. Hindi ka pwede dito. Paano ko nasabi na hindi ka pwede dito sa Saudi kapag ikaw ay walang tiyaga, maarte sa trabaho at maiksi ang pasensya? Kasi guys, dito nakakasawa yung trabaho. Nakakasawa yung utos ng mga employer. Mga pala utos yung mga employer dito. Reality yun. Mga pala desisyon sila. At bihira dito ang galante pagdating sa pagkain. Bihira yun. Bihira yung mga employer na sasagutin yung mga expenses mo sa personal hygiene mo. Lahat ng nasa kontrata, literal, hindi yan nasusunod. Walang day off, depende sa employer mo. So, ayun, kapag wala kang tiyaga, wala kang maarte ka sa trabaho at maiksi ang pasensya mo, better na sa ibang country ka na lang mag-apply or wag ka dito sa Saudi. At sa mga agencies dyan, obserbahan nyo yung mga applicant yung ganyan. Kapag walang tiyaga mag-apply sa inyo, kapag hindi desidido, huwag nyo nang pagtiyagaan, pag-istahin nyo yan, pauwiin nyo na sa kanila at i-decline nyo na kasi ganun din. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag dumating ka dito at hindi mo nagustuhan, yes, may karapatan kang umuwi. Pero dito kasi kapag na-deployed ka na, wala nang pakialam sa yung agency. Kahit humingi ka sa kanila ng tulong, may tendency hindi ka nila tulungan kasi binayaran sila ng employer. Bayad sila, hindi ikaw yung gumastos para makarating ka dito. Gumastos ka man sa allowances mo, sa pamasahe mo, pero lahat ng prosesong pinagmulan mo, hindi dahil sa'yo, hindi gastos mo, gastos ng employer mo. So ngayon, yung agency mo, hindi ka tutulungan kasi bayad ka ng employer. It's either ipasa ka lang nila sa ibang employer or hayaan ka nila dyan sa kung nasaan ka hanggang matapos yung kontrata mo. So, ang ending, kasi gusto mong umalis, hingi ka ng tulong sa mga otoridad ngayon ng mga Pilipino, like DMW, Polo, etc. Eh di cargo ka pa ngayon ng government. Diba? Gagastuhan ka nila pabalik sa Pilipinas, tutulungan ka nila para makaalis sa employee mo. Problema pa pag di binigay yung visa mo agad, hindi ka makauwi, may stuck ka dun sa Polo. Kaya ang daming Pilipino, nakapag-stay na ako sa isang polo dito sa Saudi. At hindi biro ang mga dumadating araw-araw ng mga dispatch employer o yung tumatakas sa employer o maalis sa employer, hindi biro.
Ang dami-daming ginagastusan ng mga ng polo, ng DMW, ng mga OFW na hindi nagtatagal sa employer nila. Umaalis, umaabuso, mga ganun. Kasi dito, okay lang yung mga inaabuso. Literal, kailangan nilang tulungan, kailangan nilang bumalik ng Pilipinas. Pero yung mga arte lang at reklamador na pagdating dito, hindi kinakaya yung trabaho. Like, ayaw nila kasi walang day off. Ayaw nila kasi walang komportableng tulugan. Ayaw nila kasi, alam mo yun, palautos yung employer. Ganun dito, ganun yung realidad ng mga OFW dito. Ngayon, kung wala kang tiyaga sa ganun, kahit sabihin natin na hindi naman kasi yun yung nasa kontrata, well, hindi kasi nasusunod yung nasa kontrata. Ngayon, kapag ganun yung, okay lang acceptance yung mga nagre-reklamo or uuwing sinaktan, binugbog, ginahasa, acceptable yun. Pero yung mga nag-iinarte, na isang linggo pa lang sa employer, gusto nang umalis, gusto nang tumakas, tatakas na, uuwi na. Sino ba namang employer ang matutuwa sa inyo ng ganyan? Eh di siyempre maiinis sila sa inyo, hindi nila ibibigay yung mga visa nyo. Minsan yun. At dagdag tayo sa gastusin ng government ng DMW or ng mga polo. Kasi kung ilang araw tayo mag-i-stay dun sa polo, syempre yung pagkain, expenses nila yun, yung gagastusin mo pabalik ng Pilipinas. Yes, may matatanggap kang tulong. Pero ang suswerte nyo, yung tipong nakatanggap kayo ng tulong pero hindi kayo ng isang buwan dito at isang linggo lang tayo, 3 buwan, umuwi na kayo ng Pilipinas. Ganun talaga, swertihan yung pag-abroad. Kaya advice ko lang, dyan pa lang sa Pilipinas kapag yung capacity nyo ganyan, kapag tingin nyo yung sarili nyo wala kayong tiyaga sa trabaho, huwag na kayong mag-apply. Huwag na kayong mag-Middle East or mag-Saudi, especially Saudi. Huwag na kayong mag-Saudi. Kasi nakapag-stay na ako sa polo, naobserbahan ko na at na-try ko nang mag-stay doon. 2 weeks lang ako doon, pero grabe. Grabe yung dumadating araw-araw. Keso, meron mga dumadating maghapon pa lang sa employer, umayaw na, nangungulit sa polo, tumatawag sa DMW na ganito, tulungan siya kasi ganyan-ganyan, ayaw niya. Although ginawa ko yun, dati. Ginawa ko yun, pero nung walang tumulong sa akin, inabot ako ng 1 month, 2 months. Then doon ko na-realize kasi delay yung sahod. Hindi libre yung personal hygiene ko. Nananakit yung mga alaga kong bata. Literal, tumawag ako, binigyan ako ng tulong. Pero ang sagot nila, hanggat hindi ka binubugbog, hanggat pinapakain ka ng maayos, nakakatulog ka, tiyagaan mo. So no choice ako. Kasi wala naman ako maipakitang ebidensya na sinaktan ako, ginutom ako, or else. So yun, chinaga ko. Lahat gastos ko, personal hygiene, internet, lahat yun sa akin dati, sa dati kong employer. So umabot ako ng mahigit 3 taon doon sa awa ng Diyos. Kahit na ilang bahay yung nililinis ko. At minsan walang bigay, walang bayad yun. So ganun dito. Ganun yung realidad ng mga OFW dito sa Middle East or Saudi. Praise God ngayon, sinerte na ako sa employer. So yun lang, advice ko lang sa mga papuntang Saudi or mga applicant, yung mga agency, shout out sa inyo, huwag niyong panghinayangan yung perang makukuha niyo sa mga taong alam niyo hindi magtatagal sa trabaho. Yan lang.